Bakit nagtaasan ang mga bayarin ngayong pagpasok ng bagong taon? Isa dito ay itong Social Security System. Yung PhilHealth, matagal nang may plano yan, napipigilan lang. Posibleng tumaas din ngayon. Yan po ay mga napakahalagang opisina ng ating gobyerno. Yung PhilHealth tungkol sa pangkalusugan. Ang SS naman ay para ho sa benepisyo ng mga private sector na mga manggagawa o employees. Pero bakit kailangan ba? Kailangan bang magtaas ng contribution? Sana pigilan ito ni Pangulong Marcos. Itong pagtaas ng bayarin sa PhilHealth at SS, hindi ho biro yan. Mararamdaman yan ng mga member. Higit sa lahat, meron din hong announcement na ang Meralco Manila Electric Company na magtataas din sila ng bayarin. So sana ay mapigilan. Kasi bagong-bagong taon dapat hindi pabigat sa mga bayarin. Di bali yung mga basic commodities sa pangunahing bilihin, yan ay problema sa buong mundo, hindi lang ho dito sa Pilipinas. Kahit yung fuel, problema rin sa buong mundo. Pero sana kung makukontrol, huwag biglain. Kasi nagtaas na naman ang mahigit na piso bawat litro ng oil product ng pasalubong sa bagong taon. Di ba? Parang kung nagdagdag ng sweldo sa mga manggagawa by region o regional policy ng Department of Labor nung bago nagsara ang 2024, mababaliwala yun. Kung tataas naman itong mga bayarin. Although yung sa SSS, ang tatamaan dyan ay yung manggagawa at saka yung employer. Ang inihintay kasi ng taong bayan ay tumaas yung benepisyo. Mag-increase yung monthly benefit sa SSS. At pas palakihin, increasean din ang percentage na binabayaran ng PhilHealth sa mga nahospital na mga membro. Yun ho Hindi yung taas ng bayarin pero hindi naman nag-increase yung benepisyo. Taliwas. Hindi kaya, ano ba ito? Wala bang pagsabotahe ito sa programa ng ating Pangulo? Wala bang pagsabotahe itong mga ito sa ginagawa ng ating Pangulo? Dahil sa ayaw at sa gusto natin, may mga Pilipino ang sisisihin ay ang Pangulo dito sa pagtaas ng bilihin. Hindi nila uunawain na yung mataas na bilihin, pagkain, ay global problem. Yung problema sa oil product, global problem yan. Dahil tayo nag-i-import na. Kung anong presyo doon, yun ang bibili natin. At ito internal yung PhilHealth, sana yung SGSIS hindi magtaas, pero yung PhilHealth at SS, yan po ay pwedeng makontrol Ang nakapagtataka, lalo na ho dito sa SS, yung pera natin, tayong mga manggagawa, yan ay ginagamit nila sa negosyo, bakit hindi nila mapalaki? Mali ba yung negosyong kanilang pinasok? Nalulugi ba ang kanilang negosyong ginamit ang pera ng mga member? Kasi dapat palakihin yung kita, yung pera ng mga member para may mga benepisyong makuha ang mga may-ari ng perang ito. Pangalawa, para matustusan yung napakataas na mga sweldo. Alam nyo, daan-daang libong piso ang sweldo ng mga top executive dyan Di ba? Tapos yung mga pangkaraniwang manggagawang nagretiro sa maliit na kanilang kinita at kanilang hulog dyan, ang lilit, alam mo nyo na meron palang tumatanggap lang ng 2,500 pesos monthly, ay kulang pa yung pambili ng gamot. Ay, yung iba, medyo malaki-laki, maabot ng 7, 10, or 12,000. Yun, medyo okay kahit pa paano. Pero yung 2,500, 3,000, anong mabibili nun? Yun ang dapat gawa ng paraan ng Social Security System. Itaas yung benepisyo, itaas yung pension. Hindi yung taas ng taas kayo ng contribution, hindi naman maramdaman ng mga member, especially yung mga senior citizen na nangangailangan ng financial support, ng tulong. Dito naman sa PhilHealth, bayad kayo ng bayad, hindi naman nagagamit pag hindi kayo nagkasakit, pero pag nagamit mo, 30%, maswerte kung mas malaki sa 30% ang magagawang tulong nila para sa billing ninyo sa inyong mga ospital. Insurance din yan, so dapat may investment din. Yung mga ganun
Kasi pag tumaas ang bilihin, tumaas ang fuel, tumaas itong ganito mga bayarin, hindi tumataas ang sweldo, kung tumaas man maliit, abay mahirap yun. Hindi kakayanin. Kaya ito rin, tatanong ako, nagdududa ako, hindi kaya sabotahe ito? Sinasabotahe ng iba? Okay? Para masira ang ating gobyerno, ang ating Pangulo. Huwag naman sanang ganun. Ipaliwanag nyo ng konkreto ano ang malalim na dahilan. O yung Presidente at General Manager ng PhilHealth at President General Manager ng SS at yung mga Board of Director nyo at Commission, abay, magpaliwanag kayo. Lugi ba ang inyong negosyong pinasok? Nawala ba yung pera at hindi kumita yung pera ng mga member? Tapos ngayon, pag hindi kayo kumita, ang trabaho nyo, i-invest yung pera. Pag hindi kumita, ayan, hahatakin nyo sa mga member. Kawawa naman. So, bagong taon kasi, kaya ako ginawa akong topic ito. Ginagawa ni Pangulong Marcos lahat ang magagawa. Napipiko na, hindi naman siya napipiko, na kanyang pinapatulan na yung ibang mga pasaway sa magitan po ng pagpapatupad ng batas. Ito naman at hahatawin tayo ng pangmasang Pilipino yung bayarin. Dapat pangalagaan yan. So dapat pagdating sa pagkain, kahit na international, global problem ito, dapat yung Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Bureau of Customs, at iba pang ahensya ng pamahalaan, National Food Authority, double time kayo. Malayo ang galaw nyo sa galaw ng ating Pangulo. Malayo yung expectation ng taong bayan sa good governance or magandang gobyerno sa inyong mga ginagawa. Sayang naman. Food security, gusto ng Pangulo, lahat ng Pilipino may pagkain sa hapagkainan. Pero kung ganyang kataas ang mga bayarin, abay saan kukuha? Although naiintindihan ko at pinapaliwanag ko na ito'y global problem ang presyo ng mga bilihin, pero dapat gawa ng paraan na kung mataas man, makontrol or hanggang doon na lang. Huwag yung everyday, every week nagtataas. Ano ang kabubuhay ng mga maliliit na kumikita lang ng minimum wage? Isipin mo kung ang minimum wage ng isang manggagawa dito sa Metro Manila, 650. Sabihin natin 650. Saan makakarating yun? Paano mabubuhay ang pamilya doon sa halagang 600 pesos, 650 pesos per day sa mahal ng bayarin? Yun po yun eh. So, kailangan aralin mabuti. Hindi lang na economic manager, ng mga kinakulan sa ating pamahalaan, sa halip na ang priority ay mag-increase, kuhanan ng pera ng mga tao, gumawa ng paraan yung perang yan, i-invest nyo, i-negosyo nyo, pag kumita, para hindi mabigat ang monthly na obligation ng mga member na Pilipino. Yun lang ho. Hindi naman tayo nangunguna. Naiintindihan ko yung sitwasyon. Diskarte lang. Kung hindi nyo magawa, edi magpaalam kayo. At maglalagay ang Pangulo ng mga top executive ng mga korporasyon ng pamahalaan kayang mag-deliver, kayang maibigay ang pangailangan ng tao. Mahirap yung nagnegosyo kayo, pag nalugi kayo, hindi kayo kumita, ang hahatawin nyo yung mga member na wala namang magawa kung hindi magbayad kahit hirap na hirap na. Huwag naman ganon. Parang sa pagkain din. Alam nating mahal, pero kung inaabuso pa, di lalo na. Kahit mahal, pero kung walang pang-aabuso, hindi madudoble ang presyo. Pero kung kinukonsente ang nang-aabuso, hindi nabibigyan ng penalty, hindi napaparusahan ang maabuso, abay kawawa ang consumer na Pilipino. Huwag na nating galitin pa ang Pangulo. Ang gusto ng Pangulo ay pagbabago, bagong Pilipinas, bangon Pilipinas, di ba? Maraming suportang dapat ibigay sa kanya. Please like and share ng video ito.